Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga pong muli sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Dito po ang inyong lingkod na si Bishop Ernie Reyes ng Charismatic Restoration Church, Taal, Batangas. Na muli tayo nabigyan ng pagkakataon magbahagi ng salita ng Diyos sa ating pang-umagang programang Tinapay mula sa langit. At ang salita pong ating pag-aaralan ngayon ay hinango po sa Josue, Kabanata 7, Talata 2 at 3. At ito po'y pinamagatan, Spies Report from the City of Ai. At ito po ang nilalaman ng talata mula sa 2 at 3 talata ng 7 kabanata ng Josue. Samantala, nagsugo si Josue ng ilang tao buhat sa Jericho upang lihim na manmanan sa lungsod ng Ai na nasa silangan ng Bethel at malapit sa Beth-aven. Pagbabalik nila ay sinabi nila kay Josue, "Hindi na po kailangang pumaroon ang lahat. Pagpadala lamang kayo ng mga 2,000 hanggang 3,000 mandirigma upang sumalakay sa lungsod ng Ai. Huwag na ninyong pagurin ang lahat sapagkat maliit lang ang lungsod na iyon." Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. At bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na sa kasariwaan po ng umaga ang inyong salita naging pambungad ng aming buhay na makatanggap ng biyaya sa likod ng mensahe ng mga talatang nabanggit. Dalangin po namin ang kalooban niyo, O Diyos, ang siyang mahayag sa umagang ito sa pamamagitan po ng mga pangyayari na kung saan si Josue ay nagsugo para manmanan ang lungsod ng Ai. At ganun nga po ang nangyari na bumalik ang mga espiya at sinabing maliit lamang at huwag nang padala ng maraming tauhan o mandirigma. Nawa, O Diyos, sa umagang ito ay samahan niyo po kami at kayo po ang siyang manguna para sa ganoon maging lubos at maging tama at ito po ay maging kalakasan po namin sa aming buhay Kristiyano at sa aming pong paglilingkod sa inyo. Purihin ka, O Diyos, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mula po kabanata 1 hanggang 6 na kabanata ng Josue ay nakita po namin ang pananagumpay ng mga Israelita dahil sa kanilang pagsunod at pagpapasakop sa kapangyarihan ng Panginoon. At dito nga po sa unang talata ng 7 kabanata ay ang nabanggit po doon ay yung nagawang pagkakasala ni Achan dahil ang utos ng Diyos, anuman po yung mga spoils na kanilang napagtagumpayan po sa bayan ng Jericho na ito'y hindi dapat nilang pakialaman kung hindi ito'y sirain at ang iba kung ano mang makukuha ito'y ialay para sa Diyos. Kaya lang nagkamali si Achan at nakailaman niya na hindi naman ayon sa kagustuhan ng Diyos ang kanyang ginawa. So dito po sa talata 1 ay naibungad agad na napakalaking bagay po ang pagkakasala sa harapan ng Diyos. At tayo po magpatuloy dito po sa 2 talata na kung saan nagsugo nga po si Josue sa kanyang mga espiya na manmanan ang siyudad ng Ai. Ayon po sa verse 3 ay yun po ay isang minaliit lang na bagay dahil ang lungsod po ng Ai ay napakaliit lamang. Kaya makikita po natin ang takbo ng kwento na matapos magtagumpay na makuha ang Jericho, isang lungsod na protektado ng makakapal na pader at mababangis na hukbo, lumitaw ang pakiramdam na labis na tiwala sa kampo ng Israel. Ang mga mandirigmang nakasaksi ng gayong kamanghamanghang tagumpay ay nagsimulang maliitin ng kanilang susunod na kalaban ang Ai, isang maliit na lungsod. Nang bumalik ang mga espiya kay Josue, dala ang kanilang ulat, minaliit nila ang lakas ng kaaway at buong tapang na iminungkahi na kaunting lalaki lang ang kailangan para sakupin ang Ai. Ang senaryong ito ay nagpapaalala sa atin kung gaano kadaling maging kampante sa ating mga nakamit. Baka isipin natin na pagkatapos ng isang tagumpay, susunod na ang isa pa ng walang gaanong pagsisikap. Bilang isang komunidad, madalas nating ginagamit ang ganitong kaisipan. Maaaring isipin natin na dahil nalampasan natin ang isang hamon, madali na lang tayong makakalampas sa susunod. Ang ganitong pag-iisip ay maaaring mapanganib ang kahandaan ni Josue na magpadala ng maliit na puwersa na nagpapakita ng malaking bagay tungkol sa ating pagkahinga
kahilig bilang tao na maliitin ng mga hamon na maaring lumitaw, lalo na kapag tayo ay nasa tugatog ng tagumpay mula sa mga nakaraang tagumpay. Kung titingnan po natin ang mga mahalagang bahagi ng itong mga talatang ating nasambit. Ang unang bahagi ay nagpapakita kung paano nagdulot ng maling pakiramdam ng seguridad kay Josue ang ulat ng mga espiya. Ang kanilang tiwala sa sarili ang nagtulak sa kanila maniwala na mabilis nilang masasakop ang AI na nagpapakita na minsan ay hinahayaan nating bulagin tayo ng tagumpay at palakihin ang ating pagmamalaki. So sa suhestyon na magpadala lamang ng 2 hanggang 3,000 lalaki para sa pananakop na ito ay nagpapakita ng isang pangunahing pagkakamali sa kanilang pag-iisip. Minaliit nila ang lakas ng kanilang kalaban. Kailangan nating palaging paalalahanan ng ating sarili na matalino ang harapin ang anumang hamon ng may pagpapakumbaba at pag-iingat kahit sa mga panahong may katiyakan. Inuutusan tayo ng Diyos na umasa sa Kanya sa gitna ng mga kawalan ng katiyakan dahil mas malalim ang Kanyang pagkaunawa kaysa atin tungkol sa mga hadlang na ating kinakaharap. Ang pagbaba ng pagtatansya na ito ay nagbibigay diin sa espiritual na prinsipyo na kailangan nating isama ang Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa ating kinabukasan. Sa bawat hakbang, dapat tayong tumingin sa Diyos, humingi ng Kanyang patnubay at karunungan at gumawa ng landas na naaayon sa Kanyang kalooban. Ang ating tiwala ay dapat laging nagmumula sa ating pagtitiwala sa Kanyang lakas kaysa ating mga kakayahan. At meron po tayong makikitang mga magandang aral o lesson dito po sa 2 talatang ating nabanggit. Unang-una ay maganda po yung tayo po ay may kababaang loob o pagpapakumbaba, lalo na pag tayo po ay nagtatagumpay. Ang isang pagpakumbabang puso ay kinikilala na ang bawat tagumpay ay isang regalo mula sa Diyos at ang pag-unawa na tayo ay nakadepende sa Kanyang patnubay upang malampasan ng paglalakbay sa buhay ay makatutulong sa atin na manatiling mapagmatyag at mapagbantay. Mahalagang kilalanin na maaaring lumitaw ang mga hamon kahit sa tila maliit na isyu. Dapat tayong laging maingat at handa gaano man kaliit ang isang sitwasyon. Pangalawa ay tingnan din na po natin ang kahalagahan ng pagsasaliksik sa patnubay ng Diyos. Sa mga panahon may mga paghamon, napakahalaga na ng paghingi ng patnubay ng Diyos at pag-unawa sa Kanyang kalooban. Ang kabiguan ng mga Israelita na sumangguni sa Diyos bago ipadala ang mandirigma ay sumasalamin din sa isang karaniwang pagkakamali sa ating mga buhay. Ang tendensyang ito umaasa sa ating sariling pag-unawa at karanasan sa halip na humingi ng banal na karunungan ay maaring humantong sa isang sakunang o hindi magandang resulta. Kailangan nating isama ng sinasadya ang Diyos sa ating mga plano sa pamamagitan ng paghingi ng Kanyang payo sa pamamagitan ng panalangin at mga turo sa Biblia. Ang pusong naghahanap sa Diyos ay makakaharap ng direksyon at sa pamamagitan niya, nagkakaroon tayo ng kalinawan. At ang pangatlong aral po ay kailangan din po nating unawain na tayo po ay may mga limitasyon sa buhay. Ang tiwalang nagmula sa mga nakaraang tagumpay ay maaring maging sani upang labis nating tansyahin ang ating kakayahan. Ang pag-unawa na tayo ay nagkakamali at kailangan natin ang suporta ng bawat isa at ng Diyos ay mahalaga para sa espiritual na paglago at katatagan. Ang pagkilala sa ating mga limitasyon ay nagbubukas sa atin ng mas malaking posibilidad na nakaugat sa pananampalataya at pagtitiwala sa lakas ng Diyos. At bilang karagdagan po dito ay kaya po nagtatagumpay sila lagi noon dahil bago po sila sumabak sa anuman laban, sila muna po yung nagpapabanal sa harapan ng Diyos. Yung ba sinasabing they are sanctified? Pero sa pagkakataong ito, dahil sa yung kanyang mga nautusan tao ay parang minaliit nga yung susunod nilang sasakupin o sasalakayin yung syudad ng o lungsod ng AI. Dahil sa ito'y maliit, para bang sinabing, gato na lang po ipadala nyo para yan naman po yung maliit at hindi, parang hindi tayo mahirapan.
At doon po sila nagkamali. Basta sila nagpalusob na hindi nila ginawa yung isang uri ng mga gawabang nagpapabanal, nagpapasanctify, nagpapabless, parang ganon. Para sa ganon, ang basbas at pagsama ng Diyos ay sumasa kanila. Siguro po, at nakita natin sa mga susunod na talata, nakita natin na nagiging resulta ng kanilang maling gawa, yung pagsuway at overconfidence. Mahirap po yung overconfidence kung minsan doon po tayo nasisira. Kaya sa akin pong panghuling salita ay ang mga talatang ito ay nagsisilbing paalala sa atin na manatiling magpakumbaba at umasa sa Diyos sa mga panahon ng tagumpay. Pag naghahanap sa mga hamon, kahit ang pinakamaliit, dapat nating itong harapin ng may pag-iingat, karunungan at mapanalangin pagsasaalang-alang sa paghingi ng patnubay ng Diyos. Nakikipag-ugnayan tayo sa kanyang layunin at tinitiyak na hindi tayo maiiwan na mahina laban sa kaaway. Habang pinag-iisipan natin ang talatang ito, magalak tayo sa pagkilala sa ating mga limitasyon habang ipinagdiriwang natin ang Diyos bilang ating pinagmumula ng lakas. Tiyak na mga hamong darating, ngunit ang paglakad kasama ang Diyos ay nagtitiyak sa atin na kaya nating harapin ang anumang naghihintay sa atin na may katapangan at katatagan. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po o Diyos sa mensaheng itong pinadalo ngayong umaga. Tunay nga o Diyos, napakahalaga na saliksikin po namin ang inyong kalooban. Hanapin po ang inyong gabay at patnubay para sa anuman pong aming magiging hakbang ay tagumpay ang aming masusumpungan. Dalangin po namin na huwag kami maging overconfident sa lahat ng bagay dahil kayo po Panginoon ang siyang gumagawa ng lahat ng ito para sa amin, para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama sa langit. Maraming salamat po. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po mga kapatid, pwede niyo po yung ibahagi sa iba para sila naman po ay mapagpala. At kami po yung nag-iimbita sa inyo tuwing alas 5:30 ng umaga. Tayo po ay tumunghay, makinig sa tinapay mula sa langit.